I was talking with my partner kanina. Pauwi kami. And then, she is very happy how they were treated by their friend na kinasal, no? And nakita ko yung unti-unti nilang pag-angat sa buhay na nagsisikap sila, nagtatrabaho hanggang sa napupunta sila, dinadala sila ng Diyos sa mga trabaho na mas mataas yung sweldo kaysa sa mga naging trabaho nila before. And sabi niya, lokong yun, paglalabas lagi, dati nagpapalibre. Sabi niya. Ngayon, nakakatuwa siya kasi we were given breakfast, we were treated very well. Na hindi niya in-expect. Kasi ang tingin niya doon sa friend niya na yun, kuripot. Sabi ko, siguro kaya ka malapit doon sa taong yan. Bukod sa matagal mo nakasama sa work, naging mabubuti sa'yo. We have the same thing in common. Ako, I'm very kuripot. I'm very kuripot mula noon hanggang ngayon kasi I only have konti. Dahil lumaki ako syempre na nakikita ko yung hirap ng nanay ko na sa pagbabudget sa pera. Yung hirap na siya sa pera, pero she is trying her best na ibigay sa inyo yung mga bagay na kulang sa inyo. Doing her very best. So, yung paghingi ng pera ay hindi ako mahilig. Hindi ako mahilig manghingi. Kahit na walang-wala na ako, kung maaaring hindi ako manghingi. Sabi ko, pero pag meron ako, nakikita rin ng girlfriend, ng partner ko kung paano ako mag-provide sa anak namin, sa nanay ko, paano ko ilibre yung nanay ko. Bagay, pag damutan ko na yung sarili ko, wag lang yung mga mahal ko sa buhay. So, sabi ko, ang similarity namin ng kaibigan mo ngayon, yung kaibigan mo ngayon kasi, meron na siya. And yung pagkakaroon niya ng pera, amplified kung ano yung tunay niyang pagkatao. Dati siguro marami siyang obligasyon, mas mababa yung sinisweldo niya dati, hindi, so wala siyang budget masyado so para siyang kuripot, parang barat. Pero now na nakaluwag-luwag na siya sa buhay, and he found a very good partner, they were able to prepare well for their wedding. You were treated the best way they can. Kaya ang sarap, yung mga ganong tao, money amplified who they are. Hindi siya talaga kuripot, hindi siya talaga madamot, hindi siya barat. It just so happened na katulad ko, konti lang yung pera niya. Wala siyang budget for that. Minsan kasi kapag limitado yung pera mo, even yung pakikisama mo sa kapwa, nakukompromiso. Nagmumukha kang puting tenga, hindi tawag na puting tenga. Ako, nasabihan na ako niyan, masakit eh. Kasi ang instinct ng isang lalaki is always to provide, always to contribute. Pero kung limitado yung pera mo, minsan yung sa gathering hindi ka nakakapunta, meron ka matalik na kaibigan na namatayan ng ama sa Davao, hindi ako makapunta. Nangako ako dati na pupunta ako doon sa kaibigan ko nasa China, dadalawin ko man lang siya. Sa kasal niya, hindi ako nakapunta. Hindi, nagkaanak na siya, hindi pa rin ako nakapunta. And sa lahat ng relationships ko, money has been a problem for me. Minsan, lifestyle na lang. Hindi ka pa makapunta because wala akong ganong budget na nakalaan gastusin sa kung ano man yung... So, naiintindihan ko yung kaibigan niyang yun. Now na meron na siya, pag nakikita niya yung mga friends niya, he treats them well. May okasyon siya, covered niya sila, they are well taken care of. Well taken cared of. Tama ba yung grammar ko? Basta, nahalagaan sila ng maayos. He is giving sa kanila. Ano kailangan niya? You need breakfast, you need water, accommodation, even yung mga damit nila, hinatid, ina-adjust yung damit, dinala at hinahatid nung taong yon. Sa tulong na rin ng kanyang family na very supportive, and ng kanyang wife na naging very supportive, nakita ko kahit papano, kahit na outsider ako sa tropa nila, sa grupo nila, nakita ko paano sila masenso kahit papano, how they were able to treat each other nung meron na sila. No? Dati kasi, nung wala pa tayong pera, Starbucks ay luho. Ngayon, they can drink Starbucks whenever they want. They can see each other whenever they want and drink Starbucks. Kaya na nila yon. So, yung mga taong ganon, ang sarap ipanalangin na umasenso because
They also want you na umasenso kasama nila. And they treat you well. The more na binibigyan mo ng blessing, the more na binibigyan mo ng pera, the more that they are able to share, to provide, to treat you well, and to treat their family and their friends well. They are well-meaning people. Again, ulitin ko, they are not barat, they are not kuripot. Just so happened that before wala sila nun. Nung meron na sila kahit papaano. Ang sarap nilang pagmasdan ng kanilang growth. Ang sarap pagmasdan ng kanilang friendship, ng kanilang family. Again, walang inggitan, mahal-mahal nila yung nanay nila, mahal-mahal siya ng mga kapatid niya, mahal-mahal din siya ng mga kapatid ng partner niya. Walang kupal doon, I just wish na ma-bless pa yung family nila. At dahil ngayon ay okay na siya, settled down na, wala nang problema sa pera, awa ng Diyos. It's time for them, ipagdarasal ko naman para sa kanila magkaroon ng anak. Sana ibigay ng Diyos. God bless.